Isang magandang araw mga ka-DIY. Itong next video na isi-share ko sa inyo ay isa na namang innovation kung paano nga ba yung tama or safe na pagsindi ng mga paputok ng mga fireworks at ganun din ang mga pailaw ngayong darating na bagong taon. At ito nga, isa sa mga innovation na ginawa ko ay itong aking AVG Fireworks Controller. Na dito sa AVG Fireworks Controller ko, ito yung pinakang version 1 ng device natin, ito ay remote controlled controller na kinokontrol siya mismo ng mobile phone. So meron siyang mobile app na naka-install dito sa mobile phone. Then yung mismong device naman ay battery operated yan. Kaya walang problema kahit dalhin mo sa ground mismo, as long as hindi yan malolobat, kaya nitong mag-fire ng dire-diretso sa mga paputok, fireworks, or di kaya ay sa mga pailaw kagaya nitong fountain na susubukan natin mamaya. So nagkam up ako sa ganitong sistema para maiwasan natin yung aksidente pagdating sa pagsisindi ng paputok. Nang dahil sa tradition na ginagawa natin kung nagsisindi ng paputok, hahawakan lang niya ng kamay or di kaya ilalagay sa isang lugar tapos sisindihan ng lighter ng ganun kalapit. So minsan merong mga pagkakataon na yung mitsa ay talagang mabilis yung kanyang pagsiklab at sumasabog agad. So kaya posibleng ikaw ay abutin or di kaya ay talagang masabugan kung ganun yung magiging senaryo. Kaya dito sa setup natin na ito, pwede ikaw na lumayo ng ilang metro dun mismo sa paputok bago mo i-trigger yung start button. So, yun yung kanyang safety. Ito yung pinakang safety nito. Hindi yung kinakailangan mong mabilis tumakbo pagkasindi nung mitsa. Kasi baka biglang pumutok na or sumabog na, no? So, dito walang ganong hassle. So, kinakailangan mo lang lumayo ng safe na distansya, saka pindutin mo yung start button, saka yan magti-trigger. So, dito wala ding problema in case na mamatay yung apoy, no? Kagaya sa mga ginagawa natin sa labintador, no? Sinindihan tapos hinagis. Ang problema, hindi pumutok. Binalikan, gustong sindihan ulit. Pagdampot pa lang dun sa labintador, biglang pumutok. Putol ang kamay. No. So dito, hindi mangyayari. Nang dahil once na namatay yung apoy, dito sa pinakang filter nito, pwede mo ulit pindutin yung trigger nito para sisindihan siya ulit ng mismong filament nitong device. So yan, ito yung isang kagandahan nito. At for safety purposes. Actually, marami akong mga innovations nito before, pero ito is isa sa mga pwede kong i-share na kalimitan na talagang nagagamit at tested ng gamitin. Kaya tara, abangan nyo itong aming actual testing na gagawin. For the first time dito sa ating version 1 nitong device na to, gagawin natin ito ng actual. So gamit itong mobile app controller natin. So, ito yung ating actual wiring. Masyadong malapit na. Anyway, pwede naman ilayo. Depende sa haba ng wiring natin. Lagyan na lang natin ng cover para hindi siya matamaan. Battery operated. Yung app. Uy, malis ka dyan. Meron itong sariling app. Kailangan na nating i-activate si ayan, AVG Fireworks Controller. Ano? Ready? Si Gab yung magpipindot. Halika Gab, dito ka. Dito tayo. Ay, dito na lang tayo. Dito. Parang malapit ka. Dito. Okay, ready ah? I-click mo lang yung start button. 1, 2, 3, start. Okay. Ayan na. So, ito yung actual na nangyari. Halos walang naging problema doon sa controller. Wala, gumagana pa rin yan.
Oh. Hindi siya halos natamaan naman kahit malapit pala. Nandito working pa rin. Okay? At ayun nga, nakita na natin yung actual test nitong AVG Fireworks Controller. At ayun, walang kasablay-sablay. Single click lang. Hindi tayo pinahiya ng controller natin at kitang-kita natin. At pinailaw niya yung ginamit nating cone fountain. Ayan. Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay kay AVG Solutions at abangan nyo pa ang mga susunod naming video. AVG Solutions. Don't forget to subscribe.